So, again, next topic. Pag-usapan naman natin ito, mga kababayan. Itong si Manang Aimee, talagang nakakabuisit. Akalain mo, mga ka-GPNatics, lagi na lang sinasama, lagi na lang niyang idinidikit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kaalyado nito na sila ay nagkaroon ng sangkot-sangkot para ituloy po ang kaso nitong si Laila de Lima at mga kasama nito para sampahan ng impeachment case itong si Sara Duterte. Pakinggan po natin. Timpi lang mga maibigan ang presidential sister, Senator Aimee Marcos. Alam mo, Sister El, Yes, Lakay. ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Aimee. May magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Aimee, ayan na. Bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase yan. Pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Uy, konting respeto daw sa ating Pangulo. Anak ka ng tinapaalam niya pag magsasalita ang presidente natin, tapos pabor kay Sara, uulitin niya ni Aimee. Diba? Sasabihin niya konting respeto naman sa Pangulo natin. Ang tanong, ikaw ba nire-respeto mo ang Pangulo natin? Nire-respeto mo ba ang kapatid mo? When Sara Duterte told that she wanted to kill, diba? That she talked to someone para patayin yung kapatid mo, yung hipag mo, at yung pinsan mo, meron ka bang sinabi? Wala eh. Diba? Napaka-plastic. Napaka-mangga. Mga ka-GPNatics, doon ka dapat maging concern. Kung ito ay titimbangin natin, balansehin natin, ano ang mas matimbang? Ano ang mas matindi? Mga kababayan, sinasabi mo na konting respeto naman, respetuhin nyo ang sinabi ng Pangulo. Kung nire-respeto mo ang Pangulo, si Sara Duterte, gustong patayin yung kapatid mo, nagsalita ka ba? Ang parang nakikita ako dito, kapag si Pangulo nagsalita, mga kababayan, na pabor kay Sara Duterte, kokopyahin niya yan, gagayahin niya yan. Tapos babatuhin niya si Pangulo. Oh, na parang sinasabi niyo, oy, di niyo nire-respeto ang Pangulo. Ikaw, nirespeto mo ba ang ading mo? Sabi ni Ma'am Mercy, in love kay Sara yan si Aimee. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ng mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan. Hindi naman maganda yan. Tingnan nyo mga kababayan. Diba? Sabi niya ganun, diinan lalo ng Pangulo. Ibig sabihin, dapat daw ang Pangulo natin ay magsalita pa ng mas matindi. Mas, kumbaga, mga kababayan, kumbaga, ang style digong, kumbaga mas, ito ay, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung adjective na pwede kong gamitin eh. Kumbaga, dapat tatagan pa ng Pangulo yung pagsasalita. Parang ganon yung gusto niyang sabihin. Para ito ay hindi binabali. Or, sabi niyang ganon, baka naman sila mismo magkakasabwat sa mga bagay na yan. Patay tayo dyan, mga kababayan. Diba? Pero niyo yun, kapatid mo, mga kababayan, imbis na kampihan mo, at Senator Aimee, ito lang masasabi ko sa iyo ha. Ang sabi ng konstitusyon natin, meron tayong 3 separation of powers. Meron tayong separation of powers, merong branches of government. 3 branches of government. Okay? Legislative, judiciary, at executive.
Yes, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos that his opinion, Sara Duterte is an important waste of time, waste of money. Pero considering na nakalagay po sa ating saligang batas, mga ka-GPnatics, hindi po pwedeng pakialaman ni Pangulong Bongbong Marcos kung may individual po na mga tao na magpapile ng impeachment case against Sara Duterte. Bakit? Yan ay kasama sa karapatang pantao nila. Kapag hindi mo yan pinayagan, ibig sabihin, dinideprive mo ang kanilang karapatan na mag-express ng kanilang saloobin. Diba? Ano naman Pasko, inagaw pa sa atin. Ano ba Kaya yan? nga, eh. Pati daw Pasko, inagaw sa atin. Ibig sabihin, mga ka-GPnatics, si Amy Marcos ayaw magtrabaho. Ibig sabihin niya na mapipilitan lang siya na gawin ang kanyang sinumpaan, ang kanilang mandato, na aktuhan or aksyonan yung impeachment case. Diba sabi ni Chis Escudero, wag na kayong magpa-interview, wag na kayong magsalita kung saan-saan dahil yan ay makakapagpababa. Buti na lang di pa nagsisimula. Dito pa lang nakikita na natin kaagad against the impeachment of Sara Duterte, idagdag mo na sa 3 bugok. Diba? Sabi ni Bini, why ganyan si Amy? May away sila nung kapatid niyang si BBM. Hindi ko po alam eh. Pero kayo na ang bahala, no? Na magsabi. Tingin ko, bukod sa may tinatago ito na alam ng mga Duterte, na lihim niya, baka hindi po talaga kapatid ito. Diba? Sabi ni Celestina Go, baka katulad kay Kibuloy, tumakas daw. Mare, yung kay Roque, no? Pero going back dito kay Amy Marcos, mga kababayan, yung pagkakasabi nyo, pangit sa akin yung pakinggan na, naku po, pati Pasko kukuhanin nyo pa sa amin. Pangit yun. Kasi parang sinabi mo sa taong bayan, ng taong bayan ay walang karapatan na mag-express ng kanilang damdamin. Wala silang karapatan na maghabla ng kaso laban dun sa tao na tingin nila ay gumagawa ng kabuktutan. Hindi po ba, mga kababayan? Parang ganun yung sinabi nyo po. Pati ba naman Pasko kukuhanin nyo sa amin? It is your mandate as a senador. Tandaan mo po yan. Senador ka. Halal ka ng bayan. So dapat maglingkuran mo ang bayan, hindi ang Duterte lamang. Give love on Christmas Day na lang eh. Kaya Away nga. pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator Amy, ma'am, Parang ang sarap talagang pukpukin sa bunga sa baba eh. Hoy, Amy, 7 taon nang halos nawala kay Dilima. Nagpasko na hindi kasama yung kanyang pamilya. Tapos ngayon, si Sara Duterte pipigilan nyo? Sasabihin nyo na, nako, pati ba naman ang Pasko? Kinukuha nyo pa sa amin? Dapat maging insensitive tayo or dapat maging sensitive tayo sa mga sasabihin natin. 'Di ba? Na mayroon tayong nasasaktan sa totoo lang. 'Di ba? Nakikita naman natin eh. Kitang-kita mo na, hinaharang mo pa yung baba mo. hindi ba gahol sa panahon? Malapit na eleksyon, next year na, May na, ayan na. Ano ang tingin niyo? Magpro-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12. December 12 po. December pala mas yun? malala pa Oo. yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December, naka-recess din. kami. Yung pala, nagpapapirma na, ratsyada Wow. na. Ano ba yan? Walang ganyan na naman. Maraming magagaling at Walang ganyanan naman. Wala kayong magagawa. You should have to act on it. 'Di ba? Nandiyan na yan eh.
Ano kung sinasabi mo na recess, Pasko? Oh, di dapat hindi ka na nagsenador. Parang ano yan, mga kapatid, naalala ko na naman talaga nung nung nasa call center kami. Di ba may tanong lagi doon tawag dito, why should we hire you? Di ba? Ipapakita mo ngayon to showcase your skill, your attitude, di ba? Yung mga yun Tapos sasabihin mo, masipag po ako. I can cope in a changing situation. Sasabihin mo ganon. Tapos, maya-maya, mga kababayan, I can work overtime, mga ganun pa. Dumating yung Pasko. Dumating yung Pasko, naubos yung mga ahente dahil nakapal ng leave. Tapos, kailangan nyo mag-overtime kasi yung bucket ninyo, yung calls ninyo ay super dami. Tapos, nung sabi, oy, Castillo. Kunwari, mga kababayan, tinawag si Castillo. Castillo, ano ka ha? OT tayo ngayon, guys. Team, OT tayo ngayon. Sasabihin ng mga tao, Uy, bakit ganun? Bakit kami mag-OT? Oh, di ba sinabi mo nung nung panahon ng ikaw ay ini-interview? You can work overtime. You can cope in a changing situation. Tapos ngayon na, angal-angal ka. Oh. Sabi, kala ko ba masipag ka? Kaya ka namin tinanggap. Tangay, tatamad-tamad ka. Ayaw mo magtrabaho. Sabi mo nun, hindi ka absent. Sabi mo nun, lahat ng ipagagawa sa'yo. Kasi ikaw ay willing na matuto. O ngayon, ayaw mo matuto. Ayaw mo magtrabaho. Parang ganyan din sila, Amy. Kapag sila ay panahon ng eleksyon, mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Pagagaanin ko ang buhay ninyo. Huwag kayong mag-alala. Pagsisilbihan ko kayo. Nung nanalo na, mga kababayan, ay meron pa palang pahabol. Huwag kayong mag-alala. Yung hybrid election, aayusin natin yan. Pagdating po ng nanalo na, nasa na si hybrid election? Wala na. Nasa na yung pangako na pagagaanin ang buhay? Wala na. Pasensya na kayo. Wala akong ipinangako sa inyo. Hindi kayo magugutom. Lagi kayong may supply. Asan na? Pabababain natin ng kuryente ninyo. Asan na? Bumababa. Puro pangako. Bakit ko sinasabi to, mga kababayan? Kasi nakikita natin sa salita ni Amy Marcos, nakikita ko yung mga katrabaho ko nun na ang galing mangako during the interview, during the election. Pero pagdating ng panahon, wala na po, hindi na nagtatrabaho. Tibay na congressman. Ako talaga naman, huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Nabanggit niyo, Senator, I mean, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Coronel, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PIDA. Ay, sorry. Tita Alex Sanchez. 42 billion. Naku po. 42 billion pala nun? Oo. Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun. Yun lang, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador. Nung umpisa, siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya't yun. Alam niyo, ito rin yung kinakatakot ito rin yung kinakatakot nila Amy at ng mga senador. Kaya palagay ko, kaya nag-file na ng case si La de Lima, meron na silang tansya kung sino yung mga makukuha nila dyan. May mga nahilot na yan. Kasi katulad nung kay Justice Corona, nung una, mga kababayan, yung as Amy said, siyam yan sila na sumusuporta. Hanggang sa nabawas, tatlo na lang po, mga kababayan, yung hindi pumabor na siya po ay ma-impeach, matanggal sa pwesto. Di ba? Madaling yan. Ito yung kinakatakot nila dito, na tumuloy itong impeachment, kaya baliw na baliw sila.
Kasi yun, December, sabi nila, or ano na, kapos na sa oras, magre-recess na ang session. Oh, pero nahabol. 'Di ba? Nagawa ng paraan. So it could be possible as well, mga kababayan, na mapadali rin itong gagawin. Kasi pag sabi ko nga sa inyo, pag inupuan yan, nagpasa ng papel, may pirma ka agad, o pwede naman electronic, pasa, o nakakuha ng 1/3, diretso ka agad yan sa Senado. Wala na tayong pag-uusapan dyan, kaya natatakot itong mga ito. Si Senator Miriam, Senator Joker, at Joker. saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Kaya eto nga, Si sana. President BBM pala ang senador noon. Oo, Yes, correct, Aimo. Hindi naman po tayo maasa sa politiko. Nagamit ko lang po yung experience ko kasi when I was a call center agent, naging subject matter expert din ako, and then nagturo din kami nila JDB ng mga call center aspirant. Talagang kuhang-kuha po namin. Itong mga to, pag nagsasalita, masyadong mabulaklak. Diba? Siyempre, tatanggapin mo. Aba, sipag naman na itong batang to. Napakabait naman nito. At talagang maaasahan. Pagdating na po, nang tumagal-tagal na, ba? Tinanggap mo na, puro reklamo. Masipag daw siya pag tinuruan mo. Ano mo nga, turuan mo nga tong isa. I-coach mo nga to. Tingnan naman, ano ba naman yan? Naabala na ako dito. Mayroon ba ako ginagawa? O, kala ko ba masipag ka? Kala ko mababait ka. Iba pala ang gusto ang hayop. 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gahol ang panahon. Pero kung gayahin yung proseso ng panahon ni inimpeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapabilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganun. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan. Ay, mga kababayan, bumanat na naman. Parehas na parehas kayo ni Sara Duterte. Bigas? Pangakong bigas. Nagtanong pa daw sa eksperto, mga kababayan. Binudol daw tayo ni PBBM. Sabi kong ganon, kung sinabi ni PBBM yon at pumayag ka rin nung panahon na yon, budol ka rin. Di ba? At hindi naman yun eh. Bakit mo tatanungin yung tao na yon, mga kababayan? Ang tanong niya kasi, binudol ba tayo ni BBM? Ni Bongbong Marcos nung sinabi niya yon? Sabi daw nung ng businessman, oo. Bakit siya ang magsasabi nun? Mga kababayan, wala siyang karapatan. Ang pwedeng i-assess lang ng businessman yung sinabi niya na mahirap gawing 20 pesos yung presyo ng bigas. Ako man mismo, yung isa po sa atin na nanonood dito na taga-US, meron yan silang palayan. 'Di ba? Sabi nilang ganon, malabo po sa tinta ng pusit na tayo, ang presyo ng bigas ay 20 lang. Bakit? Kasi doon pa lang sa palay, ano na, sabi niyang ganon, masyado na tayong lugi. Tapos ibibenta mo pa yung bigas ng 20. Hindi po pwedeng mangyari sa abono pa lang, kulang na kulang talaga. So dapat ganon ang paliwanag. Dapat, mga ka-GP Natics, bilang isang second highest official of the land, hindi dapat sinasabi mo yun sa tao na mahirap talagang gawin yun. At wala namang pangako si Pangulong Bongbong Marcos sa bigas na 20 pesos. Yan ay pangarap, mga kababayan. Ibig sabihin, ang pangarap yan ay goal na gustong abutin. Hindi po yan ipinangako na matik, huwag kang mag-alala, pag nakaupo ako, 20 pesos na bigas, matik. Diba? Masyadong mahal na bilihin at lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Wag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Tama. Ano sa palagay mo? Makikinig ba si Pinsan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap. Kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga congressman, nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tignan natin.
So wala ka Nako, bang talaga naman. wala ka bang panawagan kay pinsan na sabi ni Oo, Presidente, dapat makinig na sa Pangulo. Mali. Mali yan, mali. Mga kababayan, pag sinunod nyo ang sinabi ng Pangulo, ibig sabihin, mga kababayan, meron bang power ang Pangulo natin pagdating sa bagay na yan? Pagka sabihin natin na siya ang pinakamataas na posisyon na meron dito sa Pilipinas. Pero mga kababayan, di natin pwedeng isang tabi ang karapatang pantao, karapatan ng mamamayang Pilipino na ipakita yung kanilang pagkakaroon ng dismaya dito kay Sara Duterte na nakikita na natin na mali na ang kanyang ginagawa. Ipinipigilan nyo pa. Pipigilan nyo pa na mabigyan ng hustisya yung mga kababayan natin. Hindi nyo po pera, Amy Marcos. Okay? Hindi nyo pera yan. Yung nawawala, pera namin. Mga taxpayers. Kayo, taxpayers din. Pero mas marami kami, kung tutuusin, na nagbabayad ng tax. Uy, GP, vlogger ka, di ka naman, hindi ka naman nagbabayad po kami ng tax. Yung sahod ko nga, hanggang ngayon, di ko pa nakukuha eh. Yung tax na ibawas na, yung sahod ko, di ko pa nakukuha. Na-hold sa bangko. Di ba? Hanggang ngayon, inaasikaso ko pa rin, di ko alam kung saan naka-floating. Every month, bago kami makasahod, kaltas na kaagad ang tax. Kaya ito, yung sinasabi ni Amy Marcos, parang sinabi niya na lahat ng sasabihin ng Pangulo, yun na lang yung masusunod. Aba, nasa democratic country tayo. At nakalagay sa Constitution na kapag may nagsampa ng kaso, they must and they should act on it. Hindi pwede nilang baliwalain, hindi pwedeng i-reject kaagad-agad at may implikasyon ang pagre-reject. 'Di ba? Parang sinabi mo na napabayaan na si Sara Duterte another 1 year ng immunity para ma-impeach siya. Mag-usap-usap kayo. Naku, talaga naman. So Tingin ko nga po, hindi naman yung mga kongreso ang naninervyos, di ba? Mukhang si Amy ang nininervyos at mukhang si Sara ang nininervyos na ma-impeach. ano apela mo kay pinsan speaker? Ay, hindi naman makikinig Ah, di yun. ba? Sikat yun eh. Ganun ba yun alang-alang sa bansa at sa Tama, alang-alang sa bansa. Yan na lamang ang isipin natin. Alang-alang sa bansa pala eh. Kaya nga, kung ano yung, di ba sabi nila mga kababayan, voice of the people. Di ba? Vox Populi, Vox Dei. Tayon, nakalimutan ko na. Voice of the people, yan dapat ang masunod. Hindi yung voice of Sara Duterte, voice of Digong Duterte, voice mo, Amy Marcos. Hindi yun. Hindi rin boses ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusunod. Kasi we are in a democratic country, executive lang yan, magpapatupad. Kung ano po ang sinasabi ng batas, yun ang dapat sundin. Kasi nakasulat na maliwanag sa batas na kapag may nag-file ng impeachable case laban sa isang opisyal, ang Kongreso walang ibang dapat gawin kung hindi mag-act dito. Dapat pag-aralan nila ito, dapat tanggapin nila ito, at dapat ito ay lumakad, hindi dapat ito ipagwalang bahala. Otherwise, mga kababayan, wala na palang karapatan ang mamamayang Pilipino na magsalita ng kanilang saloobin at ng mga nakikita nila na mali. Ibig sabihin, wala na tayong kalayaan dito sa Pilipinas kapag ganyan ang nangyari. Kaya nga sabi ni PBBM, oo, that is my opinion, that wag na natin sampahan ng impeachment case dahil unimportant naman siya, waste of money, waste of time. Pero hindi niya sinabi, mga kababayan, na kahit sinong private citizen, private individual na mag-file ng case ay tutulan ninyo. Dahil alam niya sa sarili niya, mga ka-GP Natics, na yun ay labag sa karapatang pantao, labag yan sa Constitution kapag pinigilan niya yung magpa-file ng case.
ng impeachment case against Sara Duterte. Sabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Oo. Ay talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Totoo po Sabi yan. nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Yan ang kausapin mo, mag-focus At na nagmamadali daw. Sino ba nagmamadali? Parang yung mga Duterte yun Ewan ko ba galit na galit din siya kay Martin? Bakit ba si Martin ang tawag dito, pinagkakatiwalaan ng kapatid mo kaysa sa'yo? Nagtatanong lang mga ka-GP Natics, galit na galit din siya kay Martin Baka kasi si Martin, maaring maging presidente, siya hukluban na, wala pa rin nakuhang pagiging presidente. Kahit vice president, baka hindi ka manalo, Amy. Di ba nga Maria Palisok? Oo. Sabi ni Marisa Paralag, may malalim na sikreto malamang sina Amy at Sara. Di maiwan-uwan ng paldo ni Piato Shimenet Kokoy. Oh. Aurelia Biernes, PBBM said in his opinion, correct, mga kababayan. Opinion. Hindi niya sinabi, hindi niya pinag-utos. Hindi naman, sa pagkakabasa ko naman nun, hindi naman command hindi pa utos yung statement. Kung hindi literal na opinion. At kung ito man ay command, kung ito man ay utos, mga kababayan, definitely, dapat ang Senat, ang Kongreso ay hindi sumunod kay Pangulong Bongbong Marcos because that is against the will of the Constitution. 'Di ba? Ang sinasabi ng Constitution, mga kababayan, walang karapatan ang ating executive, highest person in the land or highest official in the land na pigilan kahit sino mang tao na nag-express ng kanilang nararamdaman. Kung magpa-file sila ng case diyan, wala tayong magagawa. 'Di ba? Wala magagawa ang Kongreso. Dapat nilang tingnan, dapat nilang asikasuhin yan. Hindi na dapat nila baliwalain. Kaya naguguluhan ako sa mga paliwanag ni Amy, dinadaan sa tawa-tawa, akala mo naman natatawa kami. Ngayon, panatag ng kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Kita mo? Di umamin si Amy na panatag daw ang loob niya na walang boboto para ma-impeach si Sara. Kaya lang, sabi niyang ganon, mahirap magtiwala, baka mamaya may iniipit dito na baka daw bumaliktad. Yun ang sinasabi ko sa inyo, na maaring, ito mga to, kasi in aid of pre-election, talagang mahihilot ng mga to Kaya nga hindi nagpapakita yung iba dyan Sino ba yung mga well-known Duterte tuta? Digong, si Bongo, si Bato, Robin Padilla, sama mo na si Amy. Yung iba dyan ayaw magpakita. Yung iba dyan ayaw magparamdam kasi pag nagparamdam, baka hindi manalo. Tapusin pa ba natin? Huwag na nating tapusin, nakakabuisit. Tapusin na natin itong si Amy Marcos. Huwag na nating iboto, mga kababayan. Para nang sa ganon, huwag nang maging bida-bida kasi ito protector Protector ni Sara. Di ba? Sabi ni Gideon Ray, dugtungan ko yung isang comments dyan, jowa siguro isa't isa sa kanila ni Madam Amy at BP Sara magjowa. Threesome. Nagtatanong lang wala tayong basihan dyan, mga kababayan. Yan ay opinion lamang natin. Malay natin, totoo. Diba? Bye guys, see you. Kita-kita po tayo bukas ng umaga. Ingat. Tama po, Renmo Vlog. Kung ipagpapawalang bahala na ma-impeach sa Tambalustay, ay patuloy na magpapakokorap ito. Kaya masasabi nilang business will continue. Tama po yon. At magiging president yan, babastusin lang nila ang Pangulo natin kapag walang ipinakitang pangil ang batas natin. Ganon din ang gobyerno.